langga, naghakot po tayo nitong mga kawayan na ito. Yan po, ito ay pre-cut na po. May kunting extension lang dahil po gagawa tayo ng bagong goat house soon. Dahil doon yung isang goat house soon in this area. Will rise another goat house same as big as that there, kasi nga po nanganganak yung mga kambing natin, pakulang yung kanilang space. So first day po tayong gumawa ngayon, first day of work, na ilagay natin itong mga poste at saka nakapaghakot po tayo nitong mga pre-cut po na natin ng kawayan. Malamang mga 2 weeks na gawaan ko na naman ito. Ito po ay para sa kanyang sahig. Ito naman yung iba dyan ay para sa kanyang pangbubong. At ito po. So yan po. Pinaano natin yan, pinagama. Yung term sa amin dito, pinagama, pinakuha or pinatawag, pinaharvest sa tao yung kawayan doon sa kabila. Nagbayad po tayo. Mahal po yung bayad. Kahit na tayo po yung may-ari ng kawayan, 30 pesos per puno po yung bayad pag nagpagama po tayo nito. Per puno po yan. 30 pesos, ganyan na po kamahal. Kasi pag bumili po kayo ng kawayan ngayon, isang pirasong kawayan po, umaabot to ng 100 pesos yan. Yung buong kawayan na pinagapas o pinagama. So yun po mga ka-agri. Hindi po natin nagpunan ng video kanina kasi po makulimlim yung panahon buong mag-araw. Well, in fact kanina po ay may konting ulan pa kasi po kahapon Christmas Day. Christmas Day po ngayon 25, kahapon 24. Halos buong araw ng 24 dito kahapon ay umaambon-ambon. Hindi naman ganoon kakalakasan, kaso lang yun nga, hanggang sa gabi may paambon-ambon pang pakunti-kunti. So yun, hindi natin na kuna ng video kanina kung paano yan ginawa. Pero ngayong hapon dry na rin yung mga damo dito. Dahil sa lakas ng hangin. Pero yan po, makulimlim pa rin yung langit. Hindi pa natin alam kung mayroong weather disturbance sa labas ng ating bansa o kung may papasok na sama ng panahon. Pero yan po, naging advantage na rin sa akin sa paghahakot po nito. Marami kasing hinakot natin, masakit yung ating katawan sa paghahakot po ng mga kawayan yan. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung saan nakuha yan doon sa kabila. Kaso nga lang medyo ano na tayo, gahol na tayo sa oras, 4 PM na po. So yan, pinapakita natin sa inyo dahil sa papunta na ng kidding season talaga. This December, kidding season, end of December hanggang mid of January po nanganganak yung ating mga kambingan dito. Sa kay tatay meron pa siyang 4 kambing na hindi po nanganganak pa. Yung sa akin naman po, 2 pa yung hindi pa nanganganak. Na pwedeng yung isa ay within this week or at saka yung isa ay end of January or beginning of February. Yung isa kasi ay sinampahan na pero hindi natin alam kung sigurado siyang napabuntis kay Jack. So yan po, kung nabuntis po siya, malamang mga 1 month to 1 month iniyat na siyang buntis. Kung nabuntis po siya, kasi hindi pa naman natin talaga makikita kung lumalaki yung tiyan. So yun po mga kameme, short video lang po ito. Pinapakita po natin dito sa inyo na ito po, may ipapatayo tayong bagong goat house dito. Sana palarin tayo dito. Sana yung grace of the Lord kasama natin dito, kasi nga po may mga mortality na tayo previous months dahil sa hindi magandang mga pangyayari. So till here, maraming salamat po. This is still your friend Agritechnics TV po, na ipasok na natin lahat ng mga kambing sa taas kasi 4 PM na. Sobrang busog sila ngayon kasi sobra yung oras nila sa pakain. Sila na mismo yung umakyat kanina doon. At saka yung sa kabila nating kampo doon, yun po, siksikan doon banda. Hindi naman siya doon siksikan kasi wala sa standard yung ating tawag doon, goat house doon. At saka yung bubong natin sira-sira na. Pag umulan yun. At saka hirap gumalaw doon, mababa yung bubong, mababa yung sahig.
So, isa rin yan sa mga hindi magagandang pamamaraan sa pag tawag ng pagkakambing. So, gagawa talaga tayo ng standard dyan. Pero pagkakita niyo parang nakadikit lang sa lupa yung sahig, pero hindi po. Mataas po doon sa kabila niya, mga more than 6 feet sa papuntang west. Dito po sa east niya yung mga 5 feet. Pero sobra 6 feet doon sa kabila. At saka yung ihi at dumi pag para pailalim po, yung dumi niya hindi mag-steady diyan sa medyo mababa. Diretso po doon sa ilalim kasi nga yung elevation niya mataas, yung kanyang elevation papunta doon sa ilalim. So yun po mga kagri, maraming salamat. This is your friend once again. Merry Christmas. It's Agritech.